Nagsimula ang pelikula sa Texas, kung saan naglalakad ang isang grupo ng mga nakagapos na itim na lalaki sa gitna ng disyerto, habang ang magkapatid na Ace at Dickie ang namamahala sa kanila. Nangyari ito 2 taon bago ang Civil War noong 1858. Sa kasamaang palad, si Django ay kasama sa mga alipin na nahiwalay sa kanyang asawa na si Broomhilda von Schaft matapos siyang maibenta. Kalaunan ng gabing yun, ang kanilang paglalakbay ay biglang nagambala ni Dr. King Schultz, isang German scientist na naging bounty hunter. Inutos ni Ace na sabihin ang kanyang pakay o kung hindi ay kakain siya ng bala, kaya agad na pinakalma ni Dr. King si Ace sa pamamagitan ng pagsabing isa lang siyang pagod na manlalakbay, na hinahanap ang isang pares ng slave traders na tinatawag sa pangalang Speck Brothers. Ngunit ang totoo, hinahangad ni Dr. King na bilhin si Django para sa kanyang kaalaman sa 3 outlaw na Brittle Brothers. Pagkatapos ay tinanong ni Dr. King ang mga itim na alipin kung meron sa kanila ang dating residente ng Kerrigan Plantation. Pagkatapos magsalita ni Django, dinala ni Dr. King ang kanyang kerosene lamp upang ilawan ang mga mukha ng mga alipin, at dito niya nahanap si Django. Pagkatapos ay tinanong niya si Django kung meron siyang anumang impormasyon tungkol sa Brittle Brothers at kung makikilala niya sila kung sakaling makita niya silang muli. Gayunpaman, bigla silang ginambala ni Ace at binalaan si Dr. King na itigil ang pakikipag-usap kay Django. Sinubukan ni Dr. King na pakalmahin siya, at sinabing isa lang siyang negosyante na sinusubukang magsagawa ng isang transaksyon. Ngunit pagkatapos, tumanggi na si Ace na ibenta si Django, at kalaunan ay itinutok ang kanyang baril kay Dr. King. Nang wala ng ibang choice, binaril ni Dr. King si Ace sa ulo, at pati na rin ang kabayo ni Dickie. Dahil dito, naipit si Dickie sa lupa matapos matumbahan ng kabayo ang kanyang katawan. Pagkatapos ay bumalik si Dr. King kay Django upang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap, at pagkatapos marinig na makikilala pa rin ni Django ang Brittle Brothers, Sold American! So, Mr. Speck, how much for young Django here? sinabi niya kay Dickie na magbabayad siya ng patas na presyo. 5. Sa kabila nito, iniwan ni Dr. King ang iba pang mga itim na alipin upang sila na ang bahalang pumatay kay Dickie, habang si Django naman ay kinuha ang coat at kabayo ni Ace. Didn't I give you my last apple? Tell you what. Nang sumunod na araw, dumating sina Django at Dr. King sa Daughtry, Texas, at walang kamalay-malay na nakuha ang atensyon ng mga may-ari ng bahay dahil si Django ang unang itim na nakita nilang nakasakay sa kabayo. Hindi lang yun, nang huminto sila sa isang bar, tila nagulat din ang may-ari sa pagdating ng isang itim na lalaki. Sa mga panahong yun, ang mga bar o nightclub ay karaniwang nakalaan lang para sa mga puti, kaya agad na lumabas ang may-ari para hanapin ang sheriff upang iulat ang insidente. Habang busy sa paghahanap sa sheriff, si Dr. King ay nagbuhos ng isang pares ng beer sa 2 baso upang mag-enjoy kasama si Django habang pinag-uusapan nila ang kanilang negosyo. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang matandang lalaki na nagsisilbing sheriff sa lungsod ang lumapit sa kanilang dalawa at plano silang arestuhin. Ngunit bago pa makakilos ang sheriff, binaril siya ni Dr. King at inutos sa may-ari ng bar na tawagin ang marshal, isang opisyal na mas mataas sa sheriff. Nang dumating ang marshal, sinabi ni Dr. King kay Django na manatiling kalmado habang nakikipag-usap siya sa opisyal. Not to shoot me down like a dog in the street? You mean like you did our sheriff? Lumapit si Dr. King sa marshal at ipinakita sa kanya ang isang official pamphlet na nagsasabi na ang sheriff ay isang kriminal sa Texas City na kailangang mahuli, buhay man o patay. Ito ay dahil ang sheriff ay nakagawa ng isang malubhang krimen 3 taon na ang nakakaraan. In other words, Marshal, you owe me $200. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Dr. King at Django, nalaman ni Dr. King na si Django ay isang lalaking may asawa. Sinabi sa kanya ni Django ang tungkol sa kanyang asawa, si Broomhilda von Schaft, na naiwan niya matapos siyang maibenta. Si Broomhilda ay pinalaki ng isang maharlikang Aleman at kalaunan ay natutong magsalita ng kaunting German. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, tumuloy sila sa Tennessee at nakahanap ng isang matutuluyan. Dahil plano nilang mapasok ang plantasyon kung saan nagtatrabaho ang Brittle Brothers, gaganap si Django bilang valet character para sa gagawin nilang pagpapanggap. Nang dumating si Dr. King sa property ni Big Daddy, nagulat ang mga tao nang makita si Django, na mukhang malinis at may sariling kabayo. Noong una, tinanggihan sila ni Big Daddy, lalo na nang makita niyang nakasakay si Django sa kanyang kabayo na parang kalebel niya ang mga puti. Ngunit nang mag-alok si Dr. King ng napakagandang presyo para bilhin ang isa sa mga itim na babae sa kanya,
Agad na inimbitahan ni Big Daddy si Dr. King na pumasok sa kanyang bahay, at inutusan ng isa sa kanyang mga alipin na ipasyal si Django sa kanyang napakagandang plantasyon. Habang nililibot ni Bettina si Django sa plantasyon, tinanong siya ni Django kung meron siyang alam tungkol sa Brittle Brothers. Noong una, nag-aalangan si Bettina, ngunit kalaunan ay itinuro din niya ang tsoper na pumunta sa plantasyon ni Big Daddy noong mga nakaraang taon. Kasabay nito, sinabi rin ni Bettina na ang dalawang lalaking Brittle ay nasa kwadra, kung saan pinaparusahan nila ang kawawang si Jody para sa pagbasag sa mga itlog. Dahil dito, agad na pinuntahan ni Django ang dalawang Brittle Brothers at inutusan si Bettina na papuntahin si Dr. King sa lugar. Nang papahirapan na sana ni John Brittle ang isa sa mga babaeng manggagawa, sumugod si Django at pinatay siya gamit ang maliit na baril na nakatago sa kanyang braso. Matapos patayin si John, pinahirapan din ni Django ang isa pang miyembro ng Brittle Brothers na nagngangalang Philly, upang maramdaman niya ang pagdurusa na nararanasan ng mga alipin. Matapos makontento sa pambubugbog sa kanya, binaril siya ni Django sa ulo na agad niya namang ikinamatay. Nang tuluyan ang dumating si Dr. King sa kwadra, tinanong niya si Django kung nasaan ang huling miyembro ng Brittle Brothers, at itinuro ni Django ang isang lalaki na nakakabayo sa gitna ng plantasyon. Nang walang pag-aalinlangan, tinutukan ni Dr. King ang lalaki at pinatay siya gamit lang ang isang bala. Matapos mapatay ang lahat ng miyembro ng Brittle Brothers, si Big Daddy at ang kanyang mga tauhan ay sumugod kina Dr. King at Django para itanong kung bakit nila ginawa ang lahat ng yun. Sa parehong paraan tulad ng dati, iniabot ni Dr. King ang isang opisyal na warrant of arrest na nagsasabi na ang tatlong Brittle Brothers ay mga kriminal ng estado na kailangang mahuli, buhay man o patay. Matapos basahin ang liham, wala nang naging ibang choice si Big Daddy kundi hayaan ang nangyari. Noong gabing yun, habang nagpapahinga ang dalawa, inalok ni Dr. King na tutulungan si Django na mahanap ang kanyang asawa, sa kondisyon na kailangan siyang tulungan ni Django na tapusin ang paghahanap sa ilan pang mga kriminal bago matapos ang taglamig. Matapos sumang-ayon si Django sa deal, sinimulan siyang turuan ni Dr. King kung paano mag-shoot, sa pamamagitan ng pag-rely sa bilis ng paggalaw, at accuracy sa pagbaril. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa maikling panahon lang, na-master ni Django ang mga teknik sa pagbaril, at kinilala ni Dr. King ang kanyang potensyal bilang isa sa pinakamabilis na shooter. The fastest gun in the South. Pagkatapos nito, ginugol ni na Django at Dr. King ang kanilang buong oras sa pagkuha ng ilang mga gantimpala bago ang taglamig, kung saan pumatay sila ng napakaraming mga sospek nang walang kahirap-hirap. Matapos ang mga linggong paghunt ng mga kriminal, sa wakas ay natapos na nila ang kanilang misyon at napatay ang napakaraming mga kriminal sa bansa. Kinabukasan, naglakbay na sila sa Mississippi, ang lugar kung saan kasalukuyang matatagpuan si Broomhilda, at nakita ang maraming mga itim na alipin sa kalye. Matapos suriin ang population census data sa lungsod, nalaman nila na nakatira si Broomhilda doon, at kasalukuyang alipin ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Calvin Candy. Alam ni Dr. King na pag-aari ni Calvin ang pinakamalaking plantasyon ng bulak sa bansa, kaya mahihirapan silang bilhin si Broomhilda. Pinayuhan ni Dr. King si Django na gagamit sila ng isa pang diskarte at nakaisip siya ng isang magandang plano para makuha nila ng ligtas si Broomhilda. Magpapanggap silang mga negosyante na gustong bumili ng isa sa pinakamagaling na Mandingo fighter ni Calvin, dahil kilala si Calvin na obsessed sa mga Mandingo fighters at madalas na nagbebenta ng pinakamalakas na fighter. Ang Mandingo fighter ay laban sa pagitan ng dalawang itim na alipin, na kailangang lumaban hanggang sa mamatay ang isa upang matukoy kung sino ang panalo. Nang gabing yun, nakipagkita sina Django at Dr. King kay Calvin sa kanyang gentleman's club, na katatapos lang manood ng Mandingo fight. Nang walang sinasayang na oras, nag-alok si Dr. King ng $12,000 para sa pinakamahusay na fighter na meron si Calvin. Nang marinig na medyo mataas ang alok, inanyayahan niya sina Dr. King at Django sa kanyang pribadong villa, kung saan nakakulong ang marami sa mga pinakamalalakas na Mandingo fighter. Kinabukasan, nagpaalam si Dr. King kay Calvin at nakipag-usap kay Django, na sinabing si Broomhilda ay nasa villa, kaya hindi dapat siya magpadala sa kanyang emosyon kung gusto niyang makita ang kanyang asawa. Habang nasa daan, bigla nilang nakasalubong ang mga slave tracker ni Calvin na na-corner ang isang tumakas na Mandingo fighter na nagngangalang D'Artagnan. Pagkatapos ay nakiusap si D'Artagnan kay Calvin, na sinabing pagod na siya at hindi na niya kayang makipaglaban. Gayunpaman, inutusan ni Calvin si D'Artagnan na bumaba at makipag-usap sa kanya ng maayos. Lumalabas na natalo siya sa kanyang huling laban, at sa huli ay ipinahiya siya ni Calvin sa pamamagitan ng pagtatanong kung hindi niya ba alam kung ano ang ibig sabihin ng reimbursement. Sa pagkadismaya,
Tinangka ni Dr. King na iligtas si D'Artagnan sa pamamagitan ng pagsasabing i-reimburse niya siya. You will? You pay $500. Ngunit namagitan si Django at pinigilan si Dr. King na sirain ang kanilang cover. Sa halip na patawarin ng lalaking fighter, inutusan ni Calvin ang kanyang mga tauhan na palayain ang dalawang aso para kainin ng buhay ang lalaki hanggang sa mamatay ito. Si Dr. King, na nasaksihan ng kanilang kalupitan, ay mas piniling tumalikod dahil hindi niya matiis ang hindi makataong pagkilos na ito. Kahit na si Dr. King ay isang criminal hunter, medyo may malasakit at may konsensya pa rin siya. Pagkarating sa pribadong villa ni Calvin, nakilala ni na Django at Dr. King ang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaan, si Stephen. Tila nagulat si Stephen nang makitang pinayagan si Django na sumakay sa sarili niyang kabayo, dahil hindi niya matanggap na may ibang itim na lalaki na binibigyan ng special treatment. Kahit na ipinaliwanag ni Calvin na si Django ay pinalaya na ni Dr. King, hindi pa rin ito matanggap ni Stephen. He gonna stay in the big house? Pagkatapos nito, tinanong ni Calvin si Stephen tungkol sa kinaroroonan ng isang aliping babae na dati niyang sinabi kay Dr. King. Sinabi ni Stephen na ikinulong siya sa isang mainit na iron box dahil sinubukan niyang tumakas mula sa villa. Inutos ni Calvin na ilabas siya sa mainit na box dahil ngayong gabi, itatalaga siyang makipagkita at pagsilbihan si Dr. King gaya ng napagkasundoan nila noon. Nang makita ni Django na ang babaeng ikinulong ni Stephen sa box ay ang kanyang asawa, nakaramdam siya ng labis na galit at awa, at halos bunutin na niya ang kanyang baril. Ngunit sinubukan niyang maging kalmado upang ligtas siyang maalis sa lugar. Kinagabihan, si Broomhilda ay inihatid ng kapatid ni Calvin na si Lara, sa silid ni Dr. King. Noong una, mukhang natatakot si Broomhilda dahil nag-aalala siya na baka may gawin sa kanya si Dr. King, ngunit nagawa niyang pakalmahin siya at binati siya sa wikang German. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Dr. King na pumunta siya sa lugar upang tulungan siya. Nang dalhin siya nito kay Django, hindi niya napigilang umiyak at mawalan ng malay dahil hindi niya akalain na darating ang kanyang asawa para iligtas siya. Nang sumunod na gabi sa isang dinner banquet, pagkatapos makita ni na Django at Dr. King ang lahat ng mga fighter ni Calvin, interesado silang bumili ng isang malakas na fighter sa medyo mataas na presyo. Higit pa rito, sinabi rin ni Dr. King na interesado rin siyang bilhin ang isa sa kanyang mga aliping babae, si Broomhilda, sa medyo mataas na presyo. Nang marinig ang kanyang alok, natawa si Calvin at ang kanyang pamilya dahil naakit siya sa isang alipin na kakakilala pa lamang niya. Maging si Calvin, na sobrang excited, ay inutos kay Stephen na tanggalin ang kanyang damit at ipakita ang mga peklat sa kanyang likod sa harap ng lahat. Sa mga sandaling yun, muntik nang mabunot ni Django ang kanyang baril dahil hindi niya kayang makitang pinapahiya ang kanyang asawa sa harap ng lahat. Sa kabutihang palad, pinigilan ni Lara ang ginagawa ni Stephen dahil ayaw niyang masira ang gana ng lahat sa mga sugat ni Broomhilda. Dahil dito, nakontrol ni Django ang kanyang galit at kinansela ang kanyang intensyon na patayin ang lahat. Sa sandaling yun, nakita ni Stephen sina Django at Broomhilda na nagkatinginan, at nagsimulang maghinala na meron silang itinatago. Pagkatapos ay inanyayahan ni Stephen si Calvin na makausap ng pribado sa kanyang silid, upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga hinala. Sa pag-uusap na yun, nagawang makumbinsi ni Stephen si Calvin na ang tunay na layunin ni na Dr. King at Django ay kunin si Broomhilda, dahil naniniwala siyang may espesyal na relasyon si Broomhilda kay Django, at lahat ng usapan tungkol sa Mandingo fighter ay kalokohan lamang. Nang marinig ito, nakaramdam ng matinding galit si Calvin, at bumalik sa dining area dala-dala ang bungo ng isang alipin na kanyang napatay. Sa galit, pinilit ni Calvin sina Dr. King at Django na linawin ang kanilang tunay na intensyon, at pinagbantaan sila sa pamamagitan ng pagtutok ng martilyo sa ulo ni Broomhilda. Nang maging tensyonado ang sitwasyon, napilitang umamin si Dr. King na ang kanilang tunay na layunin sa pagpunta sa kanyang lugar ay upang kunin si Broomhilda, na asawa ni Django. Nang marinig ang pag-amin, pinayagan siya ni Calvin na kunin si Broomhilda sa kondisyon na kailangan niyang magbayad ng $12,000. Habang isinusulat ni Calvin ang release letter ni Broomhilda, si Dr. King ay mukhang depressed at patuloy na naaalala ang pangyayari, noong hinayaan ni Calvin ang isang fighter na lapain ng dalawang mabangis na aso. Nang aalis na sila kasama si Broomhilda, biglang tinawag ni Calvin si Dr. King at inimbitahan siyang makipagkamay, bilang tanda na nagkasundo sila sa deal. Gayunpaman, dahil sawang-sawa na si Dr. King kay Calvin, tumanggi siyang makipagkamay sa kanya, at ang bagay na ito ay agad na ikinagalit ni Calvin. Nagbanta pa si Calvin na uutusan ng kanyang mga tauhan na patayin si Broomhilda kapag hindi nakipagkamay si Dr. King sa loob ng 10 segundo.
Sa sandaling yun, si Dr. King, na naubos na ang pasensya, ay nagpas siyang barilin si Calvin gamit ang maliit na baril na itinago niya sa kanyang manggas. Sa kasamaang palad, ang pagkilos na yun ay humantong sa pagkamatay nilang dalawa. Matapos silang mamatay, kinailangan ni Django na harapin ang lahat ng kanyang mga natitirang tauhan habang pinoprotektahan si Broomhilda mula sa mga kaaway. Gayunpaman, sa huli ay sumuko din si Django, nang makita si Broomhilda na nakuha ni Billy Crush, isa sa mga tauhan ni Stephen at Calvin, bilang kanilang bihag. Nang sumunod na araw, ang nakatiwarik at naka-chain na si Django ay pinapahirapan ni Billy, na halos tanggalan na siya ng itlog, nang biglang dumating si Stephen at sinabing gusto siyang makita ni Lara. Sa kabutihang palad, nagbago ang isip ni Lara tungkol sa pagpatay ngayon kay Django, at sa halip ay mas pinili niyang hayaan si Django na magdusa sa pamamagitan ng pagbebenta sa kanya sa isang mining company. Makalipas ang ilang minuto, papunta na si Django sa kumpanya ng kanyang bagong may-ari, nang bigla siyang nakaisip ng plano para makatakas. Tinangka niyang makipag-usap sa dalawang escort, at ipinakita sa kanila ang kanyang unang handbill upang patunayan na siya ay isang bounty hunter. Pinakain sila ni Django ng mga kasinungalingan sa pamamagitan ng pagsabi na ang lalaki sa kanyang wanted na poster ay nasa villa, at nangako na ibabahagi niya ang reward money sa kanila. Sa kabutihang palad, naniwala ang dalawang gwardya kay Django at nagpas siyang palayain na siya. Matapos ibigay ng mga gwardya ang kanyang baril, kalaunan ay pinatay sila ni Django at bumalik sa villa habang daladala ang ilang mga dinamita. Agad na pumasok si Django sa kwadra at mabilis na pinatay ang mga nasorpresang tracker. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa kamalig upang bawiin ang mga papeles ng kalayaan ni Broomhilda mula sa bangkay ni Dr. King. Bago umalis, nagpaalam na si Django kay Dr. King sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang ulo, at nangakong ipaghihiganti niya siya. Pagkatapos ay dumiretso si Django sa shelter kung saan nakakulong si Broomhilda. Sinamantala niya ang pagkakataon na iligtas ang kanyang asawa, habang ang mga nagdadalamhati kay Calvin ay pumunta sa kanyang libing. Kalaunan ng gabing yun, matapos ang libing, pinatay ni Django ang lahat ng mga natitirang tauhan at kapamilya ni Calvin. Pagkatapos ay inutusan ni Django ang dalawang natitirang aliping babae na magpaalam na sa kanilang amo, bago binaril si Stephen sa tuhod upang pigilan siyang makatakas. Bago umalis, sinindihan ni Django ang mga dinamita na itinanim niya sa paligid ng mansyon, at hindi pinansin ang mga pagsigaw ni Stephen sa loob. Sa huli, pinagmasdan ni na Django at Broomhilda mula sa malayo ang pagsabog ng hasyenda, at magkasabay na umalis sakay ng kabayo ni Dr. King. Dahil sa pangyayaring yun, ang mga tao ngayon ay tinawag si Django bilang ang fastest gun sa South, The fastest gun in the South. at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.